PNP ethical standard. Number 1 is morality. Ang pinapoint out lang naman dito sa morality ay dapat daw ang isang police officer ay maging good example sa community, sa mga tao. And next one is judicious use of authority. Dapat daw kung ano yung proper and legitimate na use of authority, yun lamang ang gagawin ng isang police. And then next one is integrity. Dapat daw ang isang police ay hindi siya nasasangkot sa anumang anomalya and lalo na sa corruption. Like for example, kapag merong checkpoint, kapag meron silang nahuli, kailangan hindi sila nangongotong para makaalis yung isang tao. Dapat walang corruption. And then next one is justice. Dapat alam ng isang pulis na respetuhin ang karapatan ng bawat isa. Next one is humility. Dapat alam ng isang pulis na siya ay isang public servant at hindi dapat siya naghihintay ng attentions mula sa mga tao at ng papuri galing sa kanila. And then next one is order lines. Yun nga, kung paano yung tamang procedure ng kanilang trabaho, dapat yun lamang ang kanilang gagawin. Iwasan nila na tawag dito, mag-aksaya ng oras, ng pera at ng effort. And last one is perseverance. Dapat daw ang isang police ay tapat, responsable at may disiplina. Lalong-lalo na kapag sila ay nakakaharap sa isang nasa punto sila na difficulties, mahirap. Kailangan alam nila na ang kanilang katapatan ay nasa kanilang trabaho. PNP custom and tradition. The PNP adopts the generally acceptable custom and tradition based on the desirable practices of the police service. This shall serve to inspire PNP members as the organization endeavors to attain its goals and objectives. PNP custom and tradition, ito ay nakasanayan at pinapalagan ng gawain ng Philippine National Police. Ginagawa ito para magkaroon ng disiplina, respeto at professionalism ng bawat miyembro ng PNP. Definition of terms. Number 1, custom. Established usage or social practices carried on by tradition that have obtained the force of law. Halimbawa nito ay ang pagsulot sa mga matataas na ranggo bilang paggalang, at ginagawa ito hindi lang dahil required ito, kundi dahil bahagi ito ng kultura at disiplina ng PNP. Number 2, traditions. Bodies of belief, stories, custom and usage handed down from generation to generation with the effect of an unwritten law. Example nito ang flag ceremony, police graduation rites, or giving honors sa mga retiring police officers. Pinapakita nito na pinapahalaga ng PNP ang kanilang history, values at unity. Number 2, tradition. Bodies of belief, stories, custom, and usage handed down from generation to generation with the effect of an unwritten law. Example nito ay ang flag ceremony, police graduation rites, at giving honors sa mga police retirement. Pinapakita nito na pinapahalaga ng PNP ang kanilang story, values, at unity. Number 3, courtesy. A manifestation of expression of consideration and respect for others. Ang courtesy ay pagpapakita ng respeto, magandang asal at consideration sa ibang tao. Example, paggamit ng sir o ma'am kapag kinakausap ang superior officer. Importante ito para magkaroon ng magandang relasyon sa loob at labas ng organisasyon. Number 4, ceremony.
a formal act or set of formal act established by custom or authority as proper to special occasion. Ang ceremony ay formal o official activity na ginagawa sa special na okasyon. Example, flag raising ceremony, graduation ceremony, at awarding ceremony. Ginagawa ang ceremonies para mapanatili ang discipline, unity at respect sa organisasyon. Number 5. Social decorum. A set of norms and standards practices by member during social activities and other functions. Ang social decorum ay tamang asal at proper behavior ng miyembro ng PNP sa social at official event. Example, pagsuot ng proper uniform, maayos na pananalita, pagiging respectful during meeting or programs. Dapat professional ang kilos ng pulis sa lahat ng oras dahil sila ay role model ng publiko. Police custom on courtesy. Number 1, salute. Salute is the usual greetings rendered by uniformed members upon meeting and recognizing person entitled to a salute. Ang salute ay ang pagbati ng mga uniformed personnel bilang pagpapakita ng respeto. Kasi ang salute ay simbolo ng discipline, loyalty at respect sa mga authority. Number 2, salute to national color and standard. Members stand at attention and salute the national color and standard as they pass by them or when the national color is raised or lowered during ceremonies. Example, ginagawa ito bilang paggalang sa ating watawat at pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Number 3, address or title. Junior in rank address senior member who are entitled to salute with the word sir or ma'am. All police commission officers shall be addressed sir or ma'am by police non-commissioned officers and non-uniform personnel. Example, paggamit ng sir o ma'am kapag kinakausap ang kanilang senior. Ipinapakita nito ang proper courtesy at respeto sa loob ng PNP organization. Courtesy calls. The following are the customs on courtesy calls. Courtesy calls of newly assigned or appointed member, PNP member, who are newly appointed or assigned in a unit or command call, the chief of the unit or command and the other key personnel as a matter of courtesy. As for accounting, orientation, and other purposes. Christmas call. PNP members pay a Christmas call on their local excuses in their respective area of responsibility. New Year's calls. PNP members pay a New Year call commanders and or key official in the respective areas of responsibility. Promotion call. Newly promoted PNP members call on their unit head. On this occasion, they are usually given due recognition and congratulations by their peers for such deserving accomplishment. Exit call. PNP member pay an exit call on their superiors in the unit or command when relieved or resign out of the said unit or command. Police custom on ceremonies. Flag raising ceremony. PNP members honor the flag by hosting it the singing national anthem before the start of the official day's work. Ang flag raising ceremony naman ay pinaparangalan ng PNP ang watawat sa pamamagitan ng pagtaas nito at pag-awit ng lupang inirang bago magsimula ang trabaho. Halimbawa, Lunes 8 AM sa police station ng pulis naka-formation sa harap, tataas ang watawat habang kinakanta ang pambansang awit.
Bawal mag-usap o gumalaw, simbolo ito nagsisimula ng araw para maglingkod sa bayan. Next. Flag lowering ceremony. At the end of official days, work the PNP members pause for a moment to salute the lowering of the flag. Ang sabi naman dito, sa pagtatapos ng araw, hihinto sandali ang mga pulis para sumaludo habang ibinababa ang watawat. Halimbawa, 5 PM sa kampo. Tutunog ang bell, hihinto lahat ng tao at sasakyan. Haharap sa watawat sa saludo ng naka-uniforme hanggang tuluyang bumaba ang flag. Kahit sibilyang ka o nasa loob ka pa ng kampo, dapat tumayo at ilagay ang kamay sa dibdib at kahit nasa labas ka pa. Half mast. The flag is raising at half mast is different to this is uniform members of the command. Ang half mast naman ay itataas sa kalahati ng watawat bilang paggalang sa namatayan na kasamaan na pulis. Ganyan, yung mga official, ganyan. Halimbawa, namatay si PM Sergeant Cruz. Sa operation sa buong linggo, naka-half-mast ang watawat sa station nila bilang pagluluksa at paggalang sa sakripisyo niya. Next, funeral service and honor. Departed uniform members, retired war veterans or former PCINP members are the given vigil necrological service and the graveside honor as a gesture of favor. Ang funeral service and honors, binibigyan ng lamay necrological service at graveside honors ang namatayan na pulis. Retired war of veterans o dating PC or INP bilang pamamaalam. Halimbawa, namatay si Colonel Reyes, magbabantay ang pulis sa burol ng may 21 gun salute sa libing at inabot ng nakatiklop ang watawat sa pamilya. Tawag dito final salute bilang pasasalamat sa serbisyo. Next, ceremony tendered to retards. In recognition of their long, faithful and honorable service to the PNP, testimonial activity shall be tendered in their honor. Ang tawag naman dito, may testimonial activity para pangarangalan ng mahaba, tapat at marangal na serbisyo ang mga magre-retirong pulis. Halimbawa, 30 years old, magre-retire na si Santos. May programa kung saan bibigyan siya ng plate magsalita ang hepe tungkol sa mga nagawa niya. At may simpleng salo-salo para iparamdam na pinapahalagahan ng serbisyo niya. Honor ceremony. Arrival and departure honor ceremonies are rendered to visiting dignitaries, VIP, PNP officer with the grade of chief, superintendent and above, and AFP officer and equivalent grade unless with. Dito naman sa honor ceremony, may arrival at departure honor sa mga bumibisitang dignitaryo, VIP man, PNP officer na chief superintendent pataas at ABP officer na karango maliban kung tinanggihan nila. Halimbawa, dumating si PNP chief sa probinsya, sasalubungin niya ang honor guards, tutunog ang banda at magkakaroon ng foyer honors. Pag alis niya, ganun din. Pero kung sinabi ni chief na wag na, simpleng bisita lang pwedeng i-waive or hindi na gawin. In the last part, turnover ceremony. The relinquishment and the assumption of command or key position is publicly announced in the turnover ceremony by the outgoing and incoming officer in the presence of the immediate superior or his representative. Outgoing commander director should not leave his post without proper turnover. Turnover includes turnover of properties, equipment, human and material resources.
Ang sabi naman dito sa last, formal na inaanyuso ng pagpapalit ng command o key position, hindi pwedeng umalis ang pag-alis ng commander, director na walang maayos na turnover ng pwesto, kagamitan, tao at resources. Halimbawa, lilipat na si Colonel Diaz at pagpapalit ni Colonel Luna bilang hepe. Sa seremonya, inabot ni Diaz ang unit symbol ng mga dokumento kay Luna sa harap ng provincial director. Kasama dito ang turnover ng baril, sasakyan, pondo at listahan ng personnel. Sigurado na accounted lahat bago umalis si Diaz. Sa madaling salita, ang mga seremonya na ito hindi lang forma, paraan ito ay pinapagitan ng respeto sa watawat, sa mga namatayan, sa mga nagsilbi at maging maayos ang pagpapalit ng responsibilidad, disiplina at tradisyon ng pinapakita dito. Wedding ceremony. During marriage of PNP members, a ceremony is conducted with the participant in uniform and sword drawn. Ang sinasabi naman dito, kapag kinakasal ng PNP member, may seremonya kung saan naka-uniform yung mga kalahok at nakataas sa mga espada. Halimbawa, kakasal si Police Lieutenant Marco at ng mga biyans niya, asawa niya. Paglabas nila ng simbahan, sasalubungin sila ng 6 na kasamang pulis na full dress uniform. Bubuo sila ng arch gamit ang mga sabre at dadaan sa ilalim nun ang bagong kasal. Tawag dito ay sabre arch, simbolo ng suporta at paggalang ng PNP sa kasal. Next, anniversary. The birth or institutional establishment of command or unit is commemorated in an anniversary ceremony. Ang sabi naman dito sa anniversary, ginugunita ang pagkatatag ng command o unit sa pamamagitan ng anniversary ceremony. Halimbawa, ika-50 taon ng Quezon City Police District, magkakaroon ng programa, parada, awarding the best cops at salo-salo. Pinaanyayahan ng mga dating hepe at retired na personnel para alalahanin ng history at achievement ng isang unit. Proper attire. PNP members always wear appropriate and the proper attire in a conformity with the occasion. Sabi naman dito sa proper attire, dapat lagi kang angkop at tamang suot ng PNP member ayon sa okasyon. Halimbawa, kung may flag racing, GOA, Type B. Kung may formal dinner sa kampo, mess jacket, or magpatrolya. Field service uniform, hindi pwedeng nakagowa ka sa kasalan o na nakasibilyan ka sa formation ng walang paalam. Table manners. Ang table manners, sumusunod sa tamang table etiquette ng mga pulis kahit kailan. Halimbawa, sa budel fight ng station, kahit gutom ka, hindi ka uunahin kumuha kung nandun pa si hepe. Maghintay ka na sabihin, sige kain na. Hindi rin pwedeng magsalita habang puno ang bibig o umabot sa pagkain na nasa harap ng iba. Huwag magkalat, magpasalamat pagkatapos. Social graces. PNP members conduct themselves properly in dealing with the people during the function. Ang social grace, dapat maayos ang pagkikitungo ng pulis sa mga tuwing social function. Halimbawa, inimbita ka sa birthday ni Mayor, hindi ka pwedeng lasing o sumigaw o nagyayabang. Dapat marunong ka makiusap nang magalang, magpaalam pag-aalis at mag-thank you po sa host. Dala mo ang pangalan ng PNP kahit off-duty ka. Next, uniform appearance. The public looks upon the member as distinctly among men. It's a welcome sight when the PNP members wear the uniform properly wherever they may be. Bulging stomach is a taboo in the uniform service. Since discipline, the PNP members are the best exemplified by those who are neat in appearance and wearing the prescribed uniform. They must therefore observe the following. Ang sinasabi naman dito ng uniform appearance,
tinatanggalan ng publiko ang pulis bilang iba sa karaniwan, kaya dapat maayos ang uniforme at itsura kung saan ka man naroon. Bawal malaking chance ay uniformadong serbisyo. Andito ang mga halimbawa. Number 1, wearing a prescribed uniform. Halimbawa, nakatias na planchado, nakatupi ng maayos, kumpleto, nameplate, badge at awards. Hindi pwede yung gusot kulang lang ng hindi na masuot. O fitted na uniform ay dapat pare-pareho kayo ng formation. Number 2, adherence to haircut prescribed by rules and regulation. Halimbawa, para sa lalaki, barber 2 o kaya 3 o barber's cut. Malinis sa gilid at likod, hindi lagpas sa collar. Bawal ang kulay, mohawk o skinhead. Sa babae naman, dapat nakapusod o ban pag naka-uniforme, walang nakalugay na buhok. And number 3, manners of walking. Inaasahan na maglakad ng PNP member ng may dignidad at pride. Halimbawa, hindi ka dapat nakayuko, nakabulto o nakapulmusa. Habang naglalakad sa public, dapat diretso ang likod, taas ang noo at alerto. Pag nagpapatrolya ka sa palengke, dapat makita ang tao na kagalang-galang ka. Hindi mo parang tambay lang. Lahat ng ito ay para sa mga image ng PNP. Sabi nga, you are the where and how you act. Kapag maayos ka, manamit, magsalita at kumilos, mas rerespetuhin ka ng tao at mas magtitiwala sila sa pulis. Ang malaking tiyan at kusot na uniforme ay tabu kasi nagpapakita ito ng kawalan ng disiplina. Next, other police custom. Ito naman, other police custom at police tradition, karagdagang kaugalian, tradition, sinusunod sa PNP para sa malasakit, pagkikipagkapwa at pananampalataya. Visiting the sick. Dinadalaw ng immediate commander o ibang opisyal ng pulis na may sakit sa hospital, bahay o saan man nakakonfine para matugunan ang pangangailangan. Halimbawa, nasa hospital si Reyes dahil nagka-dengue. Dinalaw ni Chief of Police kasama mga admin officer para kamustahin, magdala ng prutas at tatanungin kung ano pang kailangan niya para sa mga pamilya niya. Hindi lang ito trabaho malasakit at bilang pamilya sa PNP. Next, supervisor assistant of care of deceased member. A supervisor officer is designated whenever PNP member die to render maximum assistance to their bereaved family until all benefits due shall receive. Ang sabi naman dito na supervisor assistant of care of deceased member, kapag namatay isang PNP member, may itatalag ng supervisor officer para tulungan ng naiwang pamilya hanggang makuwala ng benepisyo. Halimbawa, namatay si Colonel Santos sa line of duty. Si Police Lieutenant Gomez ang nag-assign bilang supervisor officer. Siya ang tutulong kay Mr. and Mrs. Santos na nag-asikaso ng papeles ng GSIS, PNP, PVAO, death benefits, hindi mahirapan ng pamilya hanggang makuwala ng nakatutok siya. Next, visiting the religious leader. PNP officer visit religious leader in their areas of assignment to establish or maintain rapport, cooperation between the different religious leader and the PNP. Dito naman, sa visiting the religious leaders, dumadalaw ang PNP officer sa mga leader ng mga simbahan o reliyon sa lugar nila para magkaroon ng magandang samahan at tulungan. Halimbawa, bagong nyepe si De La Cruz sa bayan, pupunta siya kay father ng parokya, kay imam ng mosque at kay pastor ng Christian church. Para magpagilala, sasabihin niya, Father, kung may programa po kayo sa mga peace and order,
handa po kaming tumulong para matulungan ng simbahan at pulis. Okay, next. Athletics. Sa binigay mo na ulit ng description ng visiting religious leader, pero base sa PNP custom, ang athletics ay tungkol sa sports at physical fitness. Hinihikayat ang pulis na sumali sa sports para sa kalusugan, teamwork at camaraderie. Halimbawa, tuwing hapon may basketball o volleyball sa station. May mga tao ng PNP Sport Fest din kung saan naglalaban ng mga unit sa track, boxing, shooting. Hindi lang papawis, papatibay din na samahan at disiplina. Happy hours. Karaniwang Biyernes o ibang araw na nagtitipon ng mga pulis sa PNP Club para magkwentuhan, magbiro at ilabas sa malilit na hinanakit. Halimbawa, Friday 5 PM sa Officers Club, walang ranggo-ranggo muna. Si General at si PO1 pwedeng magtawanan, magkape, magkwento ng sermon ni Hepe. Kanina dito ay nilabas yung stress para pagbalik sa Lunes, fresh ulit. Bawal dito ang away, light lang dapat. Next. Police tradition. Ang police tradition, spiritual beliefs, tradition na PNP members na magiging relihiyoso at makadiyos. Nagsisimba o dumadalo sa religious service kasama ang pamilya. Halimbawa, linggo ng umaga na magkikita muna si Garcia kasama si Mrs. at mga kanyang sinamahan na nakasibilyan. Sa Ramadan nag-aanyunyo din Muslim na pulis at sabay-sabay sila nagdarasal sa kampo. May blue mask din kada first Friday para sa lahat ng pulis. Paniniwala ng PNP na ang takot sa Diyos ay gabay para maging tapat at makataong pulis. Sa madaling salita, ang custom ito ay tungkol sa malasakit, sa may sakit, sa nauulila sa komunidad. Yun ang tradisyon na may paalala na bago ka maging pulis, tao ka muna na may pananampalataya. Lahat ito ay buo ng loob. Bilang isang PNP, may disiplina, may puso at may Diyos. Valor. History attends the Filipino law enforcement exemplified the tradition of valor in defending the country from the aggression and the oppression and the protecting, preserving the life and the property of the people. They sacrifice their limbs and their lives for the sake of the countrymen whom they have pledged to serve. Ang sabi dito sa valor, pinapatunayan ng kasaysayan ng matatag na pulis Pilipino sa pagtatanggol ng isang bansa laban sa pananakop at proteksyon sa buhay at ari-arian ng tao. Isinakripisyo ang buhay para sa sinusumpaan nilang pagsilbihan. Halimbawa, ang SAP 44 sa mapapasapo na kahit nilang delikado, pinasok pa rin nila ang lugar para huliin ang mga terorista. Inalay nila ang buhay para hindi na mapanakit pag panang inosente yung target. Yan ang valor, tapang na may puso para sa bayan. Next. Patriotism. Ang patriotism, the PNP members are traditionally patriotic by nature. They manifest the love of country with the pledge of allegiance to the flag and vow to defend the Constitution. Ang patriotism naman, likas na makabayan ng PNP. Pinapagkita nila dito ang panunumpa sa watawat, pangakong ipagtatanggol ang Constitution. Halimbawa, tuwing flag ceremony, buong puso mong kinakanta lupang inirang at nakataas ang kanang kamay, hindi lang yung basta kanta, panatayon na kahit buhay mo, ibibigay mo para sa Pilipinas. Kahit may bagyo, babantayan ka pa rin sa kalsada kasi alam mong kailangan ka ng bayan. Next, discipline. The discipline of the PNP members is manifested by instinctive obedience to the lawful orders, true and the spontaneous action towards attainment of organizational objectives guided by moral, ethical, and
legal norms. Discipline naman, nakikita ang disiplina sa kusa at agarang pagsunod sa legal na utos at sa mga mabilis na pagkikilos para sa layunin ng PNP na ginagabayan ng tamang moral, ethical at legal. Halimbawa, inutusan kayo ni Hepe na mag-checkpoint 2 AM kahit pagod ka na. Imbis na magreklamo, susuot ka agad ng uniforme at pupunta sa kung saan ang checkpoint na gagawin nyo, hindi dahil takot ka maparusahan, kundi kasi alam mong utos yun para sa seguridad na lahat. Yan ang instinctive obedience. Next, gentlemanliness. PNP members as the upright in the character, gentle in a manners, dignified in the appearance, and sincere in their concern to fellow men. Ang gentlemanless naman ay pulis na matuwid. Ang pagkatao, magalang, makitungo, marangal tignan at dapat na malasahid sa kapwa. Halimbawa, mahiluli kang lasing na sumisigaw. Imbis na sigawan mo rin, murahin, kausapin mo siya ng mahinahon. Sir, sumama po muna kayo sa amin para sip kayo. Nakaayos uniforme mo, hindi ka nananakit at ginagalaw mo pa rin siya bilang tao kahit na may kasalanan siya. Next, word of honor. PNP members' word is their bond. They stand by the commit to uphold it. Word of honor naman ay salita ay paninindigan. Ang salita ng pulis ay sagrado kapag sinabi niya na paninindigan niya. Halimbawa, nangako ka sa compliant na ma'am. Hanapin mo naman yung snatcher ng cellphone niya kahit abutin ka na magdamag, mag-review ng CCTV at magtanong-tanong, gagawin mo. Kasi pag sinabi mo, tutuparin mo, hindi pinapaasa mo yung tao. Duty. The PNP members of the historical exemplified themselves as dedicated public servant who perform their tasks in the deep sense of responsibility and self-sacrifice. They solidly accept assignment anywhere in the country. Ang duty naman ay kadalasan pinapagitan ng pulis ang pagiging dedikadong lingkod ng bayan sa ginagawang trabaho na may pananagutan at pagsasakripisyo. Tatanggapin nila ang assignment kahit sa Pilipinas. Halimbawa, taga Bicol ka pero naka-assign ka sa Sulu, malayo sa pamilya at delikado. Pero pumunta ka pa rin kasi yun ang duty mo. Pasko na pero naka-duty ka sa kalsada habang ibang tao kasama pamilya nila. Yan ang deep sense of responsibility. Next, loyalty. PNP members as traditionally loyal the organization, country, and the people as burned by history and practice. Ang loyalty naman ay katapatan. Tradisyon ng pagiging tapat ng isang pulis sa organisasyon, sa bansa at sa tao. Pinapatunayan na ang kasaysayan. Halimbawa, inalok ka ng 100k para palusutin yung nahuling droga. Tinanggihan mo kasi mas mahalaga sa iyo ang sinumpaan mo sa PNP at sa bayan kasi sa pera. Hindi mo ipapaya ang uniforme mo. Loyal ka sa mandato mo to the serve and protect. And last ay ang camaraderie. The binding spirit, the enhanced teamwork, and the cooperation in the police organization extending to the people they serve in the manifested by PNP members' deep commitment and concern for another. Ang sinasabi naman dito ay camaraderie ay isang pagkakaisa. Ito ay di mo nagbubulod para sa teamwork sa PNP at serbisyong sa tao. Nagkikita sa malasagit na pulit ng isa't isa. Halimbawa, na-injury ang kasama mo sa operasyon. Hindi mo siya iiwan. Bubungin mo siya kahit ikaw mapahamak. O kaya naman, nalaman mong naiipit sa pera yung body mo kasi na hospital anak niya. Mag-aambag kayo sa station para matulungan siya ng walang iwanan. Ang mga tradisyon na ito ay kaluluwa ng PNP
Hindi ka lang basta naka-uniforme, dala mo ang valor, patriotism, disiplina at malasakit. Ito ay bagay na hindi tinuturo lang sa training, kundi nakikita mo ang mga veteranong pulis at ipapasa mo rito sa susunod na henerasyon. That is the end of discussion. Thank you very much.